Okay, pag-usapan natin yung isang bagay na siguradong sakit sa ulo nating lahat, yung bill ng kuryente. Alam mo yung moment na bubukas mo yung sulat galing Meralco, tapos mapapahinto ka na lang at masasabi mo, "Ha? Bakit ganito kataas to?" O nakaka-relate ka, no? Kung oo, para sa iyo tong paghimay nating na yon. Yan ang tanong ng bayan, 'di ba? Parang kada buwan, laging may gulat factor. Tila pataas ng pataas ang singil. Pero ano nga ba talaga ang nasa likod ng mga numerong yan? Bakit daw isa tayo sa may pinakamahal na kuryente sa buong Asya? Well, huwag kang mag-alala. Kasi gayon, iisa-isahin natin yan. Titingnan natin ang 5 pangunahing dahilan kung bakit biglang lumulobo ang bill mo. Para at the end of the day, maintindihan mo kung saan ba talaga napupunta yung bawat pisong pinaghirapan mo. O game, simulan na natin! Okay, una sa lahat, kailangan nating tandaan na yung bill mo, hindi yang iisang buong bayarin lang. Actually, isa yang koleksyon ng iba't ibang charges. Para kang tumitingin ng resibo sa grocery. Alam mo yon? May hiway-hiwalay na presyo para sa bawat item. Ayan, tingnan nyo to. Kitang-kita agad, no? Halos kalahati ng binabayaran mo, yung mga 50%, ay napupunta sa iisang bagay lang, ang generation charge. Yan yung gastos para palang gawin yung kuryente. Yung natitirang kalahati, yun na yung pinaghahatian ng distribution, transmission, at syempre, mga buwis at iba pa. Dito pa lang, alam mo na kung saan nanggagaling yung bigat. So silipin natin ng mas malapitan itong generation charge dahil ito ang pinakamalaking tipak sa bill natin. Pag naintindihan natin to, parang nasagot na natin ang kalahati ng problema. Sa mas simpleng paliwanag, yung generation charge, yan yung bayad ng Meralco sa mga power plant para sa kuryenteng ginagamit nating lahat. Mahalagang tandaan, hindi Meralco ang gumagawa ng kuryente. Binibili lang nila ito mula sa iba't ibang kumpanya. At kung magkano ang presyo ng bili nila, yun din ang presyong ipupasa sa atin. Pass-through cost lang yan. So, bakit pa iba-iba ang presyo niyan? Well, may 4 na pangunahing salarin. Una, yung presyo ng panggatong sa buong mundo, tulad ng coal at langis. Pangalama, yung palitan ng piso kontra dolyar. Pangatlo, kapag may mga power plant na kailangang i-maintain. At pang-apat, kapag manipis o kapos ang supply ng kuryente sa grid. Yun yung naririnig nating mga yellow alert. Ang nakakaloka, lahat yan madalas wala sa kontrol natin o kahit ng Meralco. Pero teka, may isa pa palang anggulo rito. Ayon sa datos mula sa Freedom from Debt Coalition, lumalabas na mas mahal daw ang kuryenteng binibili ng Meralco mula sa mga sister company o kaalyado nitong mga independent power producer. Mas mahal kumpara sa kuryenteng galing sa National Power Corporation. At saan napupunta yung sobrang gastos na yun? Siyempre, diretso sa bill nating mga consumer. Okay, so may kuryente na. Pero paano yan nakakarating sa mga saksakan natin sa bahay? Dito na ngayon papasok yung tinatawag nating mga delivery fee. Ganito yung biyahe ng kuryente. Napakasimple lang. Mula sa pinanggalingan niyang power plant, sasakay yan sa mga higanteng linya ng kuryente na pagmamay-ari ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Yan yung transmission. Pagdating sa area mo, si Meralco naman ang maghahatid niyan sa mga poste, papunta sa bahay mo. Yan ang distribution. At tandaan, bawat hinto sa biyahe niyan, may bayad. So, yung transmission charge, yan yung parang toll fee natin sa NGCP para sa paggamit ng national highway ng kuryente. Yung distribution charge naman, yan yung bayad sa serbisyo ng Meralco para ihatid yung kuryente hanggang sa metro mo. Kasama na dyan yung maintenance ng lahat ng poste at kawad na nakikita mo sa labas. At para lang magka-idea ka kung gaano to ka-volatile, nitong nakaraang Marso lang, biglang tumaas ng 70% yung ancillary service charges ng NGCP. Ito yung mga bayad para masigurong stable yung buong grid. At yung pagtaas na yon, nagdulot ng biglaang paglubo sa transmission fee na binayaran natin lahat. Isang galaw lang nila, ramdam agad sa bulsa natin. Okay, bukod sa pag-produce at pag-deliver ng kuryente, meron pang isang layer ng mga bayarin. Ito yung mga buwis at kung ano-anong singil na ipinapataw ng gobyerno. Sila yung mga tinatawag nating parang hidden costs. At sino ang bida rito? Walang iba kundi ang 12% Value-Added Tax o VAT. At ito yung masakit ha, hindi lang ito buwis sa kuryenteng nagamit mo, ipinapataw to sa kabuuan ng bill mo. Kasama na yung generation, transmission at distribution. In short, buwis ito sa ibabaw ng lahat ng ibabang bayarin mo na.
At para mas maramdaman mo ang epekto niyan, yung 12% VAT na yan, katumbas yan ng dagdag 60 hanggang 90 sentimos sa bawat isang kilowatt-hour na kinokonsumo mo. Isipin mo na lang, i-multiply mo yan sa buwan ng gamit mo at makikita mo kung gaano kalaki talaga ang kinakain ng VAT sa budget mo. Isa pang malaking dahilan ay isang batas, ang EPIRA o Electric Power Industry Reform Act. Kasi dati, bago magkaroon ng EPIRA, may sistema ng cross-subsidy. Ibig sabihin, yung mga malalaking kumpanya na malakas gumamit ng kuryente, parang tinutulungan nilang pababain yung singil sa mga ordinaryong bahay. Pero inalis yan ng batas. Ang resulta, tayong mga residential user ang sumalo ng pagtaas ng singil. At syempre, last but not least, ang huling dahilan ay nasa loob mismo ng mga pamamahay natin. Ito yung parte kung saan tayo naman ang may direktang kontrol, ang sarili nating pagkonsumo ng kuryente. Saglit, pag-isipan nga natin, gaano ba talaga kalakas sa kuryente yung aircon mo? O yung ref na medyo luma na? O yung simpleng pag-iwan lang ng TV na naka-standby o ng charger na nakasaksak? Madalas, dito tayo nagugulat sa liit ng bagay na malaki pala ang epekto. May tatlong pangunahing salarin sa mataas na konsumo sa bahay. Una, pag sobrang init ng panahon, doble kayo ng mga cooling appliance natin tulad ng ref at aircon. Pangalawa, yung mga lumang gamit, hindi na yan kasing tipid ng mga bago. At pangatlo, syempre, yung paggamit ng maraming appliances ng sabay-sabay at sa mahahabang oras. Pero ang good news, may magagawa tayo. Heto ang ilang simple pero super epektibong paraan para makatipid. Una, iset ang aircon sa 25 degrees Celsius. Pangalawa, ugaliing bunutin sa saksakan ang mga gamit na hindi ginagamit. Pangatlo, ischedule ang pagplansya yung isahan na lang. At pang-apat, gumamit ng LED lights. Malililit na bagay pero pag pinagsama-sama, malaki ang bawas sa bill. So ayan, na yung alam na natin yung 5 malalaking dahilan, ang pinaka-importanting tanong ngayon ay, ano na ang susunod na hakbang? Ano ba yung mga practical na bagay na pwede mong gawin bukas na bukas din? Heto ang mga power moves mo. Number 1, basahin at intindihin mo na yung bill mo. Ngayon, alam mo na kung ano yung mga hahanapin mo. Number 2, maging energy efficient. Kontrolin mo ang kaya mong kontrolin sa loob ng bahay. At number 3, alamin mo ang karapatan mo. May karapatan kang questionin ang bill mo sa Meralco o kahit sa Energy Regulatory Commission kung sa tingin mo ay may mali. Kaya sa susunod na dumating yung bill mo, sana hindi ka na lang basta magugulat o magagalit. Ngayon, may ideya ka na kung ano ang mga nasa likod ng presyong yan. Ang huling tanong na lang na iiwan ko sa'yo ay, ngayong alam mo na, ano ang babaguhin mo?